Santos po, Daily Tribune. Sir, tanong po mo ganito. So, 17, 18, 19 yata yung malaki rally. 16, 17, 18. Sir, kasi po mga religious ano to, sa panig nyo po ba, kasama din po ba kayo sa ano, o sa ibang lugar din po kayo para ma-distinguish yung sectoral at saka yung ano? Una, ako, saradong Roman Catholic po ako. High school pa lamang po ako nagsisilbi na sa simbahan. At hanggang ngayon, nananay pa rin yung aking pagiging tunay na Katoliko. Pero sa aking nakikita nitong mga nagdaang mga araw, para bang yung aking relisyon, masakit sa kalooban ko mataba ko na hindi ko nakikita sa mga namumuno ng aking simbahan yung tunay na panawagan sa kalinawan, katapatan, at katarungan nitong issue ng korupsyon. Transparency, accountability, and justice. Ang nabasa ko na naging pahayag ng aking simbahan, nananawagan ng pagbuo ng Truth Commission upang imbestigahan mabuti raw yung nangyaring drug war noong panahon ni Tatay Digong. Matagal na pong iniimbestigahan yan, inimbestigahan na po yung nakatakot-takot na agala na nga sa Netherlands sa ICC si Tatay Digong. Bakit yung aking simbahan ang kanyang inuunang tawagin ay pagbuo muli ng Truth Commission? Alam po niyo nung panahon ni dating Gloria, Presidente Gloria Macapagal Arroyo, unang-unang ginawa po ng mga dilawan na pamahalaan noong 2010, maglabas ng Proclamation number 1 creating the Truth Commission para panagutin si Gloria Macapagal Arroyo at yung mga ibabang mga opisyal ng pamahalaan niya na sinasabing napaka-corrupt nila. Pumunta kami sa Supreme Court, ako mismo nagpunta sa Supreme Court, kasama ko si dating limang kaibigan natin, Congressman Edsel Lacman. Question natin yung legalidad ng proklamasyon na yun. Nanalo tayo sa Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema yung pagbuo ng Truth Commission para imbestigahan lamang si Gloria at yung mga iba pang mga opisyal ng kanyang pamahalaan was unconstitutional kasi violation po yan ng due process and equal protection of the law. Ngayon, mainit na mainit itong usapin sa corruption na nangyari dito sa flood control projects. Bakit yung aking simbahan hindi nananawagan para imbestigahan mabuti itong korupsyon para magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng katarungan, no? At magkaroon ng katapatan itong mga namumuno, because katapatan sa serbisyo publiko ay mahalaga. Public office is a public trust. Sinabi natin, pero ako talagang bismayado dito sa ginawa ko ng aking simbahan. Kaya natutuwa naman po ako itong mga ibang mga simbahang malalaking katulad po ng ating Iglesia ni Cristo, itong Jesus is Lord, itong grupo ng KOJC, at iba pang mga sektor ng religion, na sila po ngayon ang nangunguna at namumuno dito sa gaganaping pagtitipon sa November 16, 17, 18. Ako po yung nakikiisa sa kanila. Katoliko po ako, pero sasama po ako sa kanila. At nananawagan ako sa aking mga kapwang mga Katoliko. Kung yun po mga namumuno sa ating simbahan, iba po at lihis sa kanila ang dapat gawin. Hindi ko alam kung sasama po kayo sa gusto nilang mangyari. Truth Commission sa drug war o dito sa totoong pagtitipon ng taong bayan para sagutin yung nararamdaman natin, kagutuman. Dahil kung meron pong korupsyon, ang kahirapan nandiyan, maraming Pilipino ang nagugutom. Lahat po tayo dito ngayon.
at lahat po kayong nanonood, nakakaranas po kayo ng kahirapan. So yun ang gusto kong linawin. Ako ay nananawagan sa aking mga kapwa Katoliko. Sumama po tayo sa 16, 17, 18. Hindi man po tayo makapunta doon sa Luneta. Meron po gagawin pagtitipon po dito sa may EDSA Shrine. Andi dyan po. Sa People's Power Monument. Sa People's Power Monument. Diyan sa EDSA. At ando doon po tayo. At kung gusto po ninyong mapakinggan po ang inyong mga boses at tinaing, ay sabi ko gamitin po ninyo ang inyong cellphone, social media platform, ang inyo pong magiging gamit upang maipahayag ang inyong salubin. Maraming salamat. Sir, follow ko. Sir King, after po siya. Okay. Sir, ito na lang. Isa itong inabangan na tanong, sir. Sa component ninyo, professor, sa grupo niyo, may kasama bang military? Kasi may sinasabi na mayroong kuti daw, ganyan. Ano malinaw lang yung area, sir? Unang-una, no, kami ay nag-aanyaya sa inyo na sumama sa 16, 17, and 18 bilang individual, no, na naniniwala na kailangang managot ang dapat managot sa korupsyon. No? Wala tayong dapat sinisino. With regards to the composition, kasi dalawa po yon, ang pinapangunahan po ng INC is the Luneta Rally. Ito pong nasa People's Power Monument is by the United People's Initiative, kung saan ang composition niya ay mga lahat ng taong bayan, different organizations, and other religious groups. And kami naman ay sasama dito sa People's Power Monument bilang mga individual, no? At nananawagan na rin kami sa aming mga kapartido who believes in transparency, justice, accountability, na sumama. Kasi ito po yung kailangan natin, yung tunay na boses ng taong bayan. I believe, in fact, na yung mga magsasalita during the rally at the People's Power Monument ay mga ordinaryong mga mamamayan at mga sa different sectors manggagaling. So, in fact, baka kami hindi nga magsasalita dyan kasi hindi naman kami talaga yung organizer dito, no? PDP is not the organizer, pero kung iimbitahan nila kami, of course, we will join them, no? I believe they are going to also hold a press conference also about that event, no, kasi yung UPI. It's 3 days, walang uwian po. Oo, so ihanda nyo na po yung sarili ninyo, pagsasali kayo doon, magdala kayo ng baon, magdala ng kapote, magdala kayo ng tubig, manig, para nandoon tayo because we really need to express to the fullest yung galit natin.